Empleyado ka ng Rockstar Games at labis kang galit dahil sa panibagong delay. Mula 2018 mo na itong tinitiis. Bakit ang tagal ilabas ng Grand Theft Auto 6? Matapos gumastos ng malaki sa degree sa video game design at magtrabaho sa hindi ka nais-nais na mobile games para sa mga bata, nagamit mo rin ang koneksyon mo sa eskwelahan at nagbunga ito. Nakuha mo ang pinapangarap na trabaho sa industriya ng laro. Kasama ka sa 7,500 kataong team na gumagawa ng Grand Theft Auto 6, ang pinakamalaking development team ng Rockstar para sa isang laro. Kasama ka sa coding division para sa civilian NPC, pero hindi ito ang mismong coding at hindi rin malaki. Hindi ito kasing prestihiyoso ng horseball shrinking mechanics sa Red Dead 2. Pero kapag sinabi mong nagtrabaho ka sa isa sa pinaka-inaabangang laro, titigil na ang tatay mo sa pag-aakalang bigo ka. Iba ang plano ng tadhana para sa'yo. Dahil sa paulit-ulit na pagkaantala ng paglabas, iniisip mo na baka hindi mo na makita ang unang malaking kredito mo sa laro. Ang Grand Theft Auto 6, ang unang pangunahing laro ng serye matapos mahigit isang dekada, kasunod ng tagumpay ng Grand Theft Auto 5 noong 2000 at 13 na nagbenta ng 200 at 20 milyong unit at naging pangalawang pinakamatagumpay na laro sa lahat ng panahon. Nagdala ng 86 na bilyong kita ang benta mula sa 200 at 65 milyong budget sa development at marketing. Mas malaki ang kinita nito kumpara sa kinaya ng tatlong pangunahing karakter ng laro kahit pagsamahin pa ang 1,000 pinakamalalaking score nila. Naging isang malaking tagumpay ito sa komersyo at minahal din ng mga kritiko, nakuha ang puso ng mga tagasuri, pangkalahatang manunood at mga tapat na tagahanga ng Grand Theft Auto at mga katulad nito. Dahil dyan, malaki ang pressure sa'yo na makapagbigay ng bagay na papantay o hihigit sa halos imposibleng hype na yon. Ano na ba talaga ang siguradong alam ng publiko tungkol sa Grand Theft Auto 6 sa ngayon? Ang pangunahing karakter ay magkasintahang kriminal, sina Jason Duval at Lucio Caminos, na tumatakas matapos mapalpak ang kanilang pagnanakaw sa bangko. May mga bagong elemento ang laro tulad ng babaeng pangunahing karakter at bagong mekanika na wala sa mga naunang laro. Ayon sa social media, pulisya, body camera at iba pang bagong teknolohiya na naging bahagi ng ating buhay nitong dekada. Ang kwento ay sumasaklaw sa iba't ibang lokasyon at tampok ang satira sa lahat ng bagay mula sa politika hanggang sa kultura ng mga influencer at maging sa phenomenon ng Florida Man. Lahat ng inaasahang saya mula sa Grand Theft Auto at napakagandang pamana na magiging bahagi ka. Dahil sa taunang kita na halos 73,000, mas madaling tanggapin ang lahat. Nang sumali ka sa Rockstar noong 2000 at 19 planong ilabas ang Grand Theft Auto 6 sa 2022, ngunit dumating ang unang malaking balakid, ang COVID-19. Ang industriya ng video game sa kabuuan ay mas matatag kumpara sa maraming ibang industriya noong panahon ng pandemya. Lalo na dahil sa tumitinding pagbibigay diin sa digital downloads kaysa sa pisikal na kopya. Pero nagdulot pa rin ito ng malalaking problema pagdating sa produksyon. Bagaman tumaas ng 34% ang benta ng laro mula 2000 at 19,2020, isang katlo ng game developer ang nag-ulat ng pagkaantala, umabot pa ito sa 44% noong 2021, lalo na sa AAA titles gaya ng Grand Theft Auto series na may malalaking team at maraming bahagi. Ang paglipat sa remote na trabaho ay naging mahirap na paglipat. Kahit pa nagustuhan mo ang kalayaan na mag-code nang hindi nagsusuot ng pantalon. Ang ilan sa pinakamalalaking pagkaantala ng laro noong 2020 ay nagmula sa isang simpleng problema. Hindi na makapag-record ang mga voice actor sa mga studio. At dahil walang sino man ang nagpapapunta kina Nolan North o Troy Baker para umupo sa isang aparador na may Blue Yeti, kinailangan munang ipahinga ang mga gintong tinig na iyon. Pero naiintindihan naman ang mga pagkaantala dahil sa COVID, halos lahat naman ay nasa parehong sitwasyon. Naputol din ng pandemya ang mga plano para sa mga larong Far Cry 6 Vampire, The Masquerade, Bloodlines 2, Halo Infinite at Death Stranding para sa PC. Napanatili mo pala ang trabaho mo kahit may tanggalan pagkatapos ng pandemya. Magaling matapos ang matinding pagkadismaya ng fans, lalo na nang muling ilabas ang Grand Theft Auto 5 noong 2020 na nagpapaalala kung gaano nakatagal ang huling laro. Noong 2022, sinabi ng Rockstar na ginagawa na ang susunod na Grand Theft Auto para pakalmahin ang lahat. Parang assurance na natanggap mo sa Uber Eats na working on your order kapag nakalimutan mong mag-lunch. Seryoso na ang mga boss at ka-team mo sa laro. Seryoso sila kaya inilipat na ang resources ng kumpanya mula sa remaster ng Grand Theft Auto 4 at updates ng Red Dead Online.
Noong bandang huli ng taon, may malaking leak ng production material na nagbunyag ng maraming detalye tungkol sa laro na kinumpirma ng mga boss mo sa Rockstar at naging malaking issue ito. Ang hacker na sangkot sa malaking Uber data breach ay nagbanta na ilalabas ang source code at internal assets ng laro. Sa coding, parang ibinenta mo na ang mahalagang yaman sa eBay, pero hindi pa rin kampante ang mga boss mo. Agad tumugon ang Rockstar, nagsagawa ng takedown at humingi ng tulong sa FBI para mahanap ang pinagmulan ng hack. Medyo nainis ka nang nagsimula silang maglabas ng mga takedown notice. Sa lahat ng behind the scenes na footage ng paggawa ng laro, kahit isang shot ay may traffic lights mo. Malaking balita ang leak at naging public relations nightmare para sa Rockstar, na gumastos ng 5 milyon pero hindi naman naapektuhan ang development o nagbago ang petsa ng paglabas. Sa awa ng Diyos, emosyonal lang ang naging pinsala, dumating na rin ang malaking araw. Noong Disyembre 2023, inanunsyo ng Rockstar ang Grand Theft Auto 6, kaya labis na natuwa ang mga tao. Binasag ng trailer ang record para sa pinakamaraming views sa unang araw para sa isang non-music video sa loob lang ng 12 oras matapos itong ilabas. Madaling makita kung bakit nangako ang laro ng kakaibang karanasan kumpara sa mga nauna. Malaking pakikipagsapalaran ito sa katang-isip na Leonida at ilang bahagi ng South America habang nilalakbay ng mga karakter. Isang open world. Ayon kay Tom Henderson, maaaring magbago ang mapa sa pagdaan ng panahon tulad ng sa Fortnite dahil sa advanced na game engine ng Rockstar. Hindi na nakapagtataka kung bakit nagsimulang kumalat ang mga chismis na ang budget ng laro ay higit sa $1 bilyong o kung bakit nanalo ang Grand Theft Auto 6 ng pinaka-inaabangang laro sa Golden Joystick Awards noong 2024 at 2025. At kahit na nag-project ang studio ng 32 bilyon sa pre-orders, hindi pa rin nailalabas ang laro. Isa sa mga malaking dahilan kung bakit pinaghihinalaang hindi pa rin lumalabas ang Grand Theft Auto 6 ay dahil sa sobrang iconic ng Grand Theft Auto 5. Tanungin mo kahit sino, console o PC, siguradong sang-ayon sila. Ang 5 ay larong nagtakda ng henerasyon at binebenta pa rin kahit 13 taon na itong lumabas. Sa panahong ito, taon-taon, tumataas ang inaasahan ng mga tagahanga. Walang pressure. Malaking hamon ang kailangang harapin ng Grand Theft Auto 6. Kaya marahil naging napakakomplikado at magastos ang paggawa at paglabas ng laro. Marahil ito rin ang dahilan kung bakit todo ang effort ng mga kaibigan mo sa marketing department sa pagpapasikat nito. Ayon kay Nigel Lowry, co-founder ng Developer Digital, naniniwala siyang posibleng maging unang quadruple A game ang Grand Theft Auto 6 kapag nailabas na ito. Tinawag niya itong isang kaganapang yayanig sa industriya. Sa totoo lang, quadruple A rin siguro ang masasabi ng mga tao kapag nakita nila kung gaano kalaki ang presyo nito paglabas. Ayon sa pagtataya, maaaring mas mahal ito ng $100 United States 30 kaysa sa karaniwang presyo. Baka kailangan munang magtipid ang mga customer mo para makapag-relax sa Leonida. May ilan na duda kung kaya ng Grand Theft Auto 6 pantayan ang hype at pamana ng naunang bersyon. Sa panayam ng Polygon, tinanong ni David Cole ng DFC Intelligence, magtatagal ba ito gaya ng Grand Theft Auto 5? Maglalaro pa kaya ang mga tao nito matapos ang 10 taon? Mahaba ang buhay ng Grand Theft Auto 5, pero alam mo kung ano pa? Kabayo. Bukod sa pagiging sequel ng Grand Theft Auto 5, dapat maging kasunod ng Grand Theft Auto 6, ang huling malaking release ng Rockstar, ang Red Dead Redemption. Noong 2018 naging kritikal at komersyal na tagumpay ang Red Dead 2 dahil sa open world na kwento at napakagandang biswal. Halos imposibleng pamantayan ang ibinigay ng Rockstar sa Red Dead Redemption 2. Para magtagumpay ang Grand Theft Auto 6, dapat nitong mapantayan ang pamana ng Grand Theft Auto 5 at Red Dead 2. At dahil ang Grand Theft Auto ang pangunahing prangkisa ng Rockstar at ito rin ang unang laro sa main series mula noong orihinal na hindi isinulat ni Dan Houser. Hindi na nakakagulat, ikaw at ang iba pang miyembro ng team ay nag-aalala na baka hindi mag-perform ng maayos ang Grand Theft Auto 6 at kung paano nito maaapektuhan ang reputasyon ng kumpanya. May nagsabi rin na dahil magkakaroon ng online content ang Grand Theft Auto 6, kailangang hindi nito agad mapaluma ang sikat na Grand Theft Auto online mula sa Grand Theft Auto 5. Rockstar ito, hindi EA at kahit paano, pinapahalagahan nila ang kanilang mga tagahanga. Noong 2024 matagal nang may bakuna laban sa COVID at tinanggal na ang mga lockdown. Kaya kahit na nakatanggap sila ng batikos dahil dito, inobliga ng Rockstar ang lahat na bumalik sa opisina. Magpantalon ka na ulit at maghanda papuntang opisina. Ginawa raw ito ng kumpanya para mapabilis ang Grand Theft Auto 6 at mapabuti ang produktibidad at seguridad.
Tingnan mo, matapos ang leak na nagkakahalaga ng 5 milyon. Hindi natin masisisi ang gustong panatilihing ligtas ang development. Dapat nasa huling yugto na ang laro. Bagaman sinabi ng Take-Two Interactive na lalabas ang laro bago matapos ang 2,000 at 25 posibleng maurong pa rin ang release date nito. Kitang-kita ang dismaya ng fans. Bumaba ng halos 10% ang stock ng Take-Two dahil sa pagkaantala ng 2,000 at 25 pero bumawi rin kalaunan. Halimbawa ito ng laki ng pinuhunan ng lahat para sa larong ito. Sa ngayon, ang pagkaantala ng Grand Theft Auto 6 ay parang biro na lang. Maaaring magdulot ito ng pag-angat sa gaming o tuluyang pagkasira, depende sa susunod na mangyayari. Karaniwan ng gawing meme ang pagsabi ng at nangyari pa ito bago lumabas ang Grand Theft Auto 6 tuwing may nakakagulat na balita. Maging isang Polish na politiko, si Vital Tumanowicz, ay nagbiro tungkol sa kung gaano katagal ginagawa ang laro sa isang pagpupulong ng parlamento. Naantala ang laro dahil sa ilang dahilan. Isa ay tungkol sa nangyayari sa kumpanya, ang isa naman ay tungkol sa industriya ng laro. Tungkol ito sa komplikadong pag-aayos ng mga petsa ng paglabas. Karaniwan sa mga studio ang magtulungan sa paglabas ng mga larong pareho ang target na merkado, tulad din sa mga pelikula. Inatras ang Wicked para hindi tumapat sa Moana 2. Nakakatawa talaga ginawa nila, lalo na kung nalimutan mo na may Moana 2 pala, di ba? Ngayon, okay lang sa mga publisher maglabas ng laro para sa iba't ibang merkado sabay-sabay. Isipin mo, sabay lumabas ang Animal Crossing at Doom Eternal. Walang kompetisyon. Hindi matalino na maglabas ng isa pang malaking open world na laro malapit sa Grand Theft Auto 6. Ayon kay Jason Schreier ng Kotaku, ito ay parang malaking 4D chess game sa buong video game industry. Isa pang dahilan mula sa loob ng kumpanya ay ang moral. Bilang anak ng gaming industry, alam mo ang crunch. Napansin kamakailan ang maraming AAA na kumpanya ng laro dahil pinapagawa nila ang kanilang mga manggagawa ng hanggang 80 oras bawat linggo. Para mailabas agad ang mga laro, kadalasan ay isang maikling sprint lang ito sa dulo ng pagdevelop ng laro. Pero may ilang kumpanya na kinikilala dahil pinapatakbo nila ang proyekto sa ilalim ng crunch hours ng ilang buwan o kahit taon. Sa pinakamasama, ang sobrang pagdepende sa crunch hours ay maaaring magdulot ng pisikal na pagkakasakit at mass resignation. At mga laro na puno ng bugs at hindi tapos na mga bahagi dahil sobrang napagod na ang mga programmer para ayusin ang kanilang mga pagkakamali. Naalala mo ba kung gaano katawa-tawang kagulo ang Cyberpunk 2077 noong unang lumabas ito? Oh, parang ganong klase ng core design. Isang British game studio na nagsara noong 2010 dahil sa tuloy-tuloy na crunch na nagpaalis sa mga empleyado. Isa pa sa mga kumpanyang kilala sa crunch ay ang iyong pinagtatrabahuhan. Tinawag na Death March ang paggawa ng Red Dead Redemption 2 ng Rockstar. May empleyadong nag-ulat na pinatulog sila sa opisina at hindi nakita ang pamilya ng ilang buwan habang tumatakbo ang proyekto. Kaya ayon sa isang hindi nagpakilalang empleyado, sobrang baba ng morale ng mga empleyado ng Rockstar. Alam ng mga nakatataas na kailangan nilang kumilos, baka gumawa ng matinding hakbang ang mga empleyado. Tama, baka nga silang sumali sa unyon, lalo na kung kailangan pa ng dahilan para maging radikal. Dahil sa pagsupil sa unyon, hindi mo pa rin malaro ang Grand Theft Auto 6. Mga 30 hanggang 40 empleyado ng Rockstar North at Rockstar Toronto ang natanggal noong Oktubre 2025. Formal, ito ay dahil sa pamamahagi ng kumpidensyal na impormasyon. Ayon sa Independent Workers Union ng Great Britain, tunay na dahilan ng pagtanggal ay dahil ang mga manggagawa ay nasa ibang Discord server. Habang nag-uusap ang labor organizer ukol sa pagbuo ng unyon, inakusahan nila ang amo ng pagnanakaw ng sahod. Siyempre, ito ay puro spekulasyon lamang. Ang Rockstar mismo ang nagsabi na gusto lang nilang iwasan ang crunch para hindi pagmamadaliin ang laro. Kung naniniwala ka man na totoo yon, lihim na lang yon na dadalhin mo hanggang libingan kung gusto mong manatili sa trabaho mo. Para man sa kalidad ng produkto o pagpigil sa pag-uunyon ng empleyado, mas mainam ipagpaliban ang release kaysa mag-crunch. Matapos ang kapalpakan ng unang release ng Cyberpunk 2077, nagsisimula ng mapagtanto ng mga publisher ng laro na gusto ng mga manlalaro na tapos na talaga ang laro bago nila ito malaro. Konsepto. Natutunan ng Rockstar ang aral matapos ilabas ang Grand Theft Auto Online na puno ng bug at hindi pa tapos. Ang paglabas ng Grand Theft Auto 6 ay sumasalamin sa halos lahat ng posibleng problema sa malalaking proyekto ng video game. Sobrang pagod ng mga empleyado, mga shareholder na balisa, mga alitan sa paggawa, pag-hack ng datos, COVID-19. Talagang sabay-sabay na tumama lahat ito sa Rockstar team at ginawa nitong parang bangungot ang buhay mo sa proseso.
Kamakailan, inamin ni Strauss Zelnick ng Rockstar Games ang personal niyang dahilan kung bakit hindi pa nailalabas ang laro. Para sa kanya, walang dahilan magmadali dahil ang Grand Theft Auto 5 ang pinakamalaking laro ng kumpanya. Kumikita pa rin ito hanggang ngayon. Para kay Zelnick, ang tagumpay ay nag-aalis ng pinansyal na pressure para madaliin ang susunod bago ito handa. At sa huli, kahit na ibig sabihin nito ay kailangan maghintay ng mas matagal ang mga tao. Mabuti ring hindi nararamdaman ng mga binabayarang staff na parang tinututukan sila habang gumagawa ng laro. Ireserba na lang natin ang mga ganyang kalokohan para sa laro. Ngayon, tingnan mo ito. Sinubukan kong mamuhay ng normal sa Grand Theft Auto. 5 online, ito ang nangyari. Panoorin mo na lang.